Ang pangalan ko ay Linzin at ngayon ay ang buwan ng anibersaryo ng aking relasyon sa aking kasintahan. Siya ay medyo magarbo ang bihis, may hawak na bouquet ng mga bulaklak at may napakaliwanag ng ngiti. Liu Cheng, talagang gusto kita. Saan tayo pupunta para magdiwang mamaya? Ang kanyang kasintahan, si Liu Cheng, ay nagsalita. Linzin, nakataas ang kanyang mga kamay at mukhang malamig. Maghiwalay na tayo. At ganoon lang, iniwan siya. Hindi matanggap ang biglaang pangyayari, tinangkang hawakan ni Linzin si Liu Cheng, huwag kang umalis. Bago niya ito maabot, isang kotse ang umarangkada ng pazigzag na naging sanhi ng kanyang pagkadismaya. Hindi pa rin naiintindihan kung ano ang nangyayari, tiningnan niya mula sa malayo ang lalaking nakaupo sa kotse. Tinanggal ng lalaki ang kanyang salamin sa mata. Liu Cheng, maligayang bati ng kaarawan. Mukhang ito na ang bagong kasintahan ni Liu Cheng, isang babaeng mukhang pera. Niyakap nila ang isa't isa, nakakainis. Bakit ka lang dumating ngayon? Pinagulo mo ako. Tumingin ang lalaki kay Liu Cheng ng may pagmamahal. Tara na, pupunta tayo sa National Jewelry Center, mamasyal, at kakain sa mamahaling restaurant. Bibilhan kita ng regalo. Malinaw na nagyayabang ang lalaki. Mahigpit niyang niyakap si Liu Cheng at nilingon si Linzin. Kaibigan, kung gusto mong maka-impress ng mga babae, kailangan mo ng pera. Tingnan mo ang sarili mo. Hinawakan ng lalaki ang baywang ni Liu Cheng at sabay silang naglakad, iniwan si Linzin. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang ugali ni Liu Cheng, walang pakialam sa kanyang dating kasintahan. Nakatayo siyang parang puno, nakatikom ang mga kamay habang umaalis ang kotse. Habang pinapanood ang papalayong kotse, napansin siya ng mga tao sa kalye. Tingnan mo, si Linzin, ang sikat na bituin sa eskwelahan natin. Hinahabol si Liu Cheng, nagtatrabaho ng dagdag oras para lang makabili ng regalo para sa kanya. Nakakatawa na si Linzin ay pinaghirapan lang para maaga ng mayaman. Well, money talks. Walang magawa, lumuhad siya sa lupa, mukha'y malungkot, bakit ganito? Dahil lang ba sa ako'y mahirap? Pinalad na habulin siya, ngayon ang taos-pusong pag-ibig ko'y tinatapakan. Ito'y tunay na sugat sa kanyang dignidad bilang lalaki. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, pinipigilan ang luha at ang sakit sa kanyang puso, paulit-ulit na sinisisi ang sarili, ano bang nagawa ko nitong mga taon na hinahabol siya? Hindi na ako magmamahal ng totoo tulad nito. Kaya't ang mundo'y nawala ng isang tapat na tao. Sa kanyang paghihirap, isang sistema ang biglang lumitaw. Activating the Billionaire Counterattack System. Ang sistema ay nag-bond kay Linzin, edad 22, may bilyong reserve para sa counterattack. Personal assets, 10,038 yuan. Agile, strength, physique, and intellect. Biglang bumagsak ang sistema mula sa langit, nagulat siya. Ang Billionaire Counterattack System. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang card na may bilyong assets, iniimbitahan ng may-ari na gastusin ito ng malaya. Kahit gaano pa ito karami, 1% ay magiging personal assets. Hindi ka panipaniwala na may ganitong sistema sa mundo. Itinaas niya ang card at tinitigan ang bilyon, pwede kong gastusin ng ayon sa nais ko, pero tandaan, ang counterattack assets ay para lang sa counterattacks. Ang lahat ng personal expenses na hindi related dito ay mababawas sa personal assets. Natuwa siya, ang personal assets ko'y 138 yuan lang, yan ang nagastos ko so far. Mas marami akong magastos, mas mabilis ang pagtaas ng personal assets. Ang sistemang ito ay talagang kamangha-mangha. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaluhod, hawak ang card sa kamay, at nagsimula ang counterattack. Mukhang ang mga nakaraang emosyon ay hindi na niya nararamdaman. Ito'y kitang-kita sa kanyang kasalukuyang ekspresyon. Nagpunta siya sa masiglang commercial district, nagmamasid sa mga babae at nag-evaluate. Pero kailangan muna niyang maghanap ng test subject. Ang bubble tea shop na ito'y puno ng tao. Biglang napansin niya ang isang babae, nakikita ba niya ito ng totoo o nakatuon siya sa kaluluwa niya? Nalaman niya ang mataas na attractiveness value ng babaeng estudyante. Sinimulan niya ang counterattack. Misyon, ang babaeng ito ay napakaganda. May makinis na balat, itim na buhok, malalaking bilog na mata, mataas na tulay ng ilong, pulang mapupulang labi, at malinaw na V-line na baba.
Marahil ang pinaka-perpekto sa lahat ay ang kanyang figura, lalo na ang kanyang dibdib. Sa pangkalahatan, siya ay isang nakamamanghang kagandahan. Siya si Luo Yaxi, ang kasamahan sa kwarto ni Louis Cheng. Tila kahit ang kalangitan ay nais tulungan siya. Gumagastos siya ng pera para kay Luo Yaxi na tila isang counterattack, na pinagsisisihan ng kanyang dating kasintahan. Si Luo Yaxi, 21 taong gulang, 167 centimeters ang taas, tumitimbang ng 46 na kilo. Kapag ang pabor-abilidad ng target patungo sa may-ari ay lumampas sa 70%, 10% ng counterattack assets ay ibabalik sa may-ari para sa personal na paggastos. Kapag ang pabor-abilidad ng target patungo sa may-ari ay umabot ng 100%, ang pagkakakilanlan ay nababago, binabago ang relasyon ng may-ari at target. Nilapitan niya si Luo Yaxi. Luo Yaxi, maaari ba kitang istorbohin sandali? Nang marinig ito ni Luo Yaxi, tumangala siya at sinabing, Lin Xin, bakit ikaw? Ang kasalukuyang pabor-abilidad ni Luo Yaxi patungo sa kanya ay nasa -20. Tila hindi ito ordinaryong pabor-abilidad, parang masama ang loob. Nakaupo sa isang upuan, iniisip ni Yaxi kung bakit siya nagpunta para hanapin siya, pumunta ka na naman para hanapin ako. Suportahan ka sa paghabol kay Louis Cheng. Tigilan mo na, pinapayuhan kita na sumuko na. Siya ngayon ay may mayaman na kasintahan. Nang marinig ito, ngumiti siya at tumitig kay Luo Yaxi, wala akong pakialam kay Louis Cheng. Haha, nagkamali ka ng akala. Gusto ko lang imbitahan ka para sa isang bubble tea. Sa unang pagkakataon na narinig ang kanyang mga salita, tumaas ang kilay ni Luo Yaxi. Nagpapakita ng matinding pagdaramdam, imbitahan ako para sa bubble tea. Hindi tayo malapit, Lin Xin. Inayos ni Yaxi ang kanyang buhok at sinabing may hint ng pang-aalipusta. Higit pa rito, hindi ito ordinaryong bubble tea. Tingnan mong mabuti. Tiningnan niya ang menu ng bubble tea, napagtanto na ito ay mula sa parehong brand na Hermes, limitado sa 200 tasa kada araw at nagkakahalaga ng 1,999 yuan kada tasa. Ang isang tasa ng bubble tea ay kasing mahal ng pagkain ko para sa 10 araw. Kaya ko bang ituring? Ang mga tao sa paligid, nakikita ang kanyang mukhang walang pera, ay patuloy na nagtuturo sa kanya, kung gusto mong bumili, magmadali ka. Matagal na kaming naghihintay sa linya. Oo, gusto ko rin magkuha ng litrato para sa Weibo. Huwag magpatagal. Sinulyapan niya ang mga nasa likod niya, lahat ay magtiis, hintayin niyo ako ng kaunti. Pumunta siya sa harap ng counter ng serbisyo, inilapag ang kanyang kamay sa mesa, ilang tasa ang natitira niyo. Namula ang babae sa tuwa nang makita siya, may natitira pang 180 tasa. Kinuha niya ang kanyang card at sinabing malakas, bibilhin ko ang lahat ng 180 tasa at kahit sino man ang pumunta ay ituring itong mula kay Yaxi. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang service girl, si Yaxi, at lahat ng nasa paligid ay nagulat, nakatingin sa kanya. Si Luo Yaxi ay naguguluhan, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, ano? Ang buong 180 tasa ng bubble tea ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Lin Xin, tigilan muna, huwag magulo rito, sabi ni Luo Yaxi. Hindi pinansin ni Lin Xin ang mga salita ni Luo Yaxi, agad niyang iniharap ang kanyang card sa server, Miss, swipe na ang card. Matapos ay swipe ang card, lumitaw ang isang notification, matagumpay kang nagbayad ng 18,900 yuan. Ang 180 tasa ng bubble tea ay inilagay sa mesa, at itinuturo niya ang mga tasa sa ilalim, pakipakete na ang mga ito para sa lahat, huwag niyong patagilan. Sinunod ng server, oo. Ang mga tao na nagtuturo sa kanya kanina ay may ibang ugali na, nagpapakita ng inggit, paghanga, pagkamagiliw, at tuwa. Ang lalaki na ito ay masyadong makapangyarihan, hindi inaasahan na binili niya talaga. Napakagwapo niya, maaari bang pinahahalagahan niya si Luo Yaxi? Ang mundo ay kulang pa rin sa mga mabuting lalaki tulad niya. Matapos makita ni Luo Yaxi ang kanyang yaman, ang pabor-abilidad niya patungo sa kanya ay patuloy na tumaas, at namula ang kanyang mukha, hindi makapagsalita. Lumapit siya kay Yaxi na may pusong salita, Yaxi, mayroon akong maliit na pabor na hihilingin sa'yo. Ano iyon? Sagot ni Yaxi, naguguluhan. Tulungan mo akong gumastos ng pera.
Sa isang mataong shopping center, isang ordinaryong bag ngunit ang presyo ay 18,900 yuan. Ang halaga na ito lamang ay sapat na upang ipakita ang kanyang pagiging maluho. Sila ay magkatabi sa kalye kanina lamang at ngayon ay nasa loob ng pamimili. Louis Cheng, gusto ko nang bilhin ang bag na ito para sa'yo. Sinabi lang ng nanay ko na ako'y gastador. Bukod pa rito, ang pagbili nito ngayon ay sapat na. Kung hindi, maghapunan muna tayo at pag-usapan ang iba pa mamaya. Ang mga salita ng lalaking ito na walang hiya ay malinaw na indikasyon ng pandaraya. Tila nagkukunwari siyang mayaman ngunit wala talagang pera. Tumingin si Louis Cheng sa bag na may malungkot na ekspresyon. Ang babaeng ito ay tunay na walang pangunawa. Inangat ni Louis Cheng ang bag na may pag-aatubili, at ang lalaki ay naglakas loob na ilagay ang kanyang mga kamay sa baywang ni Louis Cheng. Kung nais mong pumasa sa pagsubok ng magiging biyan ng babae, kailangan mong magpakabuti ngayon, naiintindihan mo. Sa isang may pagsisising ekspresyon, sumagot si Liu Cheng, kung ganun, huwag mo na itong bilhin. Ang kabuuang halaga ng mga bagay na binili natin ngayon ay medyo marami na at kaya natin mabuhay ng walang bag na ito. Para maipasok siya sa pamilya, kailangan kong tiisin ito. Mukhang isa siyang babaeng hindi magdadalawang isip na gumamit ng mga tusong taktika. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Lin Xin, paano ang bag na ito? Pagkarinig ng pamilyar na boses at pangalan, lumingon si Liu Cheng. Ito ang kanyang kasamahang si Luo Yaxi na may hawak na bag na tinanggihan ng peking mayaman na lalaki na bilhin para kay Liu Cheng. Ngunit ang kulay ng bag ay iba. Tinanong ni Yaxi, ito ay isang limitadong edisyon at flagship na produkto ng tindahang ito na nagkakahalaga ng 38 billion. Kukunin ko ito, wala kang pakialam, di ba? Tinitigan niya ang bag sandali at nag-isip. Tingnan natin. Biglang nagsalita si Liu Cheng. Lin Xin, Luo Yaxi, bakit nandito kayo? Si Liu Cheng ay patuloy pa ring nag-iilusyon, sinabing, alam kong sinusundan mo na naman ako, hindi mo matanggap na nireject kita kaya nakiusap ka kay Yaxi na gumawa ng drama para galitin ako. Hindi ba malinaw na sinabi ko sa'yo, tapos na tayo, kaya bakit ka napaka-repulsibong tao? Pagkarinig ng mga salitang ito, nagdilim ang mukha niya. Pagkalipas ng sandali, nagsalita siya. Sino ang sumusunod sa kanya? Pumunta ako rito kasama ang isang tao para bumili ng handbag. Galit na sagot ni Liu Cheng. Pumunta ka sa Hermes kasama ang ibang tao para bumili ng handbag. Hindi ka ba makakaisip ng mas magandang palusot? Bakit hindi mo sinabi ito sa peking mayaman na lalaki sa tabi niya na nagpapanggap na hindi siya totoo? Biglang nagpa siya ang sistema na maglunsad ng isang counter-offensive mission. Liu Cheng, 21 taong gulang, 168 centimeters ang taas, 45 kilo ang timbang. Kapag ang paborabilidad ng target sa host ay lumampas sa 70%, 10% ng mga asset ay ibabalik para magastos bilang personal na pag-aari ng host. Kapag ang paborabilidad ng target sa host ay umabot ng 100%, mababago ang pagkakakilanlan, binabago ang relasyon sa pagitan ng host at ng target. Ngumiti siya at tinitigan si Louis Cheng, sinabing, Liu Cheng, kung tapos na tayo, wala nang koneksyon. Kung saan ko gustong pumunta ay wala ka nang pakialam. Huwag kang magtaas ng kamay at paa, sa tingin mo ba pareho pa rin ako tulad ng dati? Sa sandaling ito, ang kanyang mga salita ay sobrang talam, lohikal na eksakto na walang puwang para gamitin ng iba. Nasa likod ng peking mayaman na lalaki si Liu Cheng at sneer. Tatawa ka na lang, ilang oras lang ang lumipas mula nang ikaw ay isang mahirap na tao at naging mayaman na lalaki. Ang kasalukuyang antas ng paborabilidad ni Liu Cheng kay Lin Xin ay -25. Ngumiti ang peking mayaman na lalaki at itinuro ang bag na hawak ni Yaxi. Kaibigan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung may lakas ka, bilhin mo ang bag na iyon. Isang mapanirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, tiyak na hawak ang tagumpay sa kanyang mga kamay. Teka, pag-iisipan ko. Nagmamadaling sumingit ang mayamang lalaki. Haha, talaga hindi mo kaya bilhin ito, alamin mo ang limitasyon mo at umalis ka. Nakapulupot ang mga braso niya, isang maliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha, tinutukoy ang mga staff. Bumili ng isang bag ay talaga namang hindi sapat, excuse me. Sa sandaling ito, nagulat si Yaxi at ang mga staff. Itinaas niya ang kanyang kamay.
I package ang lahat sa tindahang ito para sa akin. Kahit mukhang nagyayabang ang kanyang mga salita, ito ay totoo, harap-harapan. Ang mga staff ay namangha, kahit si Yaxi ay hindi makapaniwala sa sorpresa. Si Liu Cheng ay mas nagulat, nakanganga. Natakot na hindi marinig ng malinaw, inulit niya. Bibilhin ko lahat. Si Yaxi, saksi sa kanyang ugali, ay medyo naantig. Ang dalawang tao sa likod ay labis na nagulat. Lumapit ang manager ng tindahan na may masayang mukha. Sir, ang kabuuan ay 1,120,000. Ang mayamang lalaki sa kabilang panig ay natakot na ngayon pero nagpapanatili pa rin ng mapanghamak na mukha. Kung kaya mo, kakain ako ng saging para kumain ng tofu. Hindi makapaniwala si Liu Cheng na may ganoong kakayahan si Lin Xin. Ikaw ay baliw. Isinaksak niya ang card sa reader, matagumpay na na-swipe ang card, kabayaran 1,120,000. Ang ilang staff sa likod ay masaya. Salamat sa pamimili. Lumingon siya at tinitigan ang dalawang nagtawanan sa kanya kanina. Hindi inaasahan na si Lin Xin ay may ganoong kakayahan. Ito ay isang strategic na hakbang para palawakin ang aking pananaw. Tila isang tusong taktika. Tinakpan ni Yaxi ang kanyang bibig, kumikislap ang mga mata na may paghangang nararamdaman. Ang peking mayamang lalaki ay nagulat at ang kanyang mga salita ay parang kalokohan ngayon. Totoo, binili niya. Si Liu Cheng at ang mga nasa paligid ay hindi makapaniwala. Tumakbo si Luo Yaxi at niyakap siya ng masaya. Mahal, ang galing mo, hindi tulad ng iba na nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang nobya pero ayaw gumastos ng kaunti. Tila kinukutya niya ang peking mayaman na lalaki. Sa puntong ito, patuloy na tumataas ang pabor-abilidad ni Liu Cheng at Luo Yaxi kay Lin Xin. Ang kasalukuyang pabor-abilidad ni Luo Yaxi ay 42%. Nagbago ang mukha ng peking mayamang lalaki. Saan niya nakuha ang pera? Si Liu Cheng ay tumalikod at hinawakan ang kamay ng peking mayamang lalaki. Wang Xiao. Pagkarinig nito, mabilis na tumanggi ang peking mayamang lalaki. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa kanila, tanging ang mayaman ang namumukod tangi. Ang pagbibida at pagpapakitang gilas tulad nito ay nakakabagot. Dalawang babaeng nasa labas ang dumaan, ang isa'y chubby na babae, tinitigan siya at nagsabi. Ang tunay na mayaman ay mapagkumbaba. Bago pa matapos ang kanyang pangungusap, isang sigaw ang narinig. Wang Xiao. Ang chubby na babae ay may matinding mukha, at nang lumingon ang peking mayamang lalaki, siya ay natakot. Sister Wen, bakit ka nandito? Sinampal ng chubby na babae ang peking mayamang lalaki ng malakas na tunog, narinig ng lahat. Walang hiya, anong ginagawa mo rito? Bumibili ako ng mga damit, sapatos, relo para sayo at kahit inuutang ko ang kotse na dinadala mo, lumalandi ka pa sa likod ko. Isa kang walang kwenta. Nang bumagsak ang peking mayamang lalaki sa lupa, tila hindi maliit ang lakas ng chubby na babae. Lumipad pa ang kanyang sapatos, mukhang kaawa-awa pero nararapat na parusahan. Mabilis na bumangon ang peking mayamang lalaki, lumuhad sa harap ng chubby na babae. Ako'y mali dahil sa babaeng ito na nanunukso sa akin. Sa puso ko, ikaw lang ang mahal ko, maniwala ka. Malinaw na nagsisinungaling siya. Nasyok si Liu Cheng, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Wang Xiao. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulong-bulungan. Kumakain ng melon, haha. Ang taong ito ay bihis na bihis, sino ang mag-aakalang siya ay anak ng isang maharlika na sumisipsip sa sugar mama. Oh my! Ang kapatid na ito ay may napakalakas na gana. Tinuturo ng chubby na babae si Liu Cheng. I bet you, hindi ka maglalakas loob. Bigyan kita ng pagkakataon, sampilan mo siya sa mukha ng 2 beses at patatawarin kita. Kung hindi, mula ngayon, tapos na ang relasyon natin.